Humagulhol si Colleen nang humagulhol sa dibdib ko at hindi naman nagsasalita kaya panay ang hagod ko sa kanyang likuran. Shh! Ligtas na kayo ng mga kaibigan mo. Tama na yan. Ayoko makita ka na umiiyak. Ani ko sa kanya. Sabi nung lalaki sa akin bago kami pinatulog. Pagsasawaan mo na daw ako ng boss niya bago niya ako patayin sa harapan mo. Hindi daw papayag ang boss niya na magsanib ang pwersa ng dalawang organisasyon. Umiiyak niyang ani. Nagtagis ang aking bagang sa aking narinig. Nakaramdam ako ng matinding galit sa taong nasa likuran ng mga nangyayaring ito. Hindi mangyayari iyon dahil dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay bago kanila magawa ng masama. Ani ko at napatingin ako kila Henry. Hinapit niya ako na tila ba gustong makasiguro na hindi ko siya pababayaan. Ngunit napiga niya ang sugat ko kaya napadaing ako at napangiwi sa sobrang kirot nang maramdaman ko ang sugat ko na napiga niya. Princess Ellie, dumudugo ang sugat ni Felix. Ani Henry kaya napatingin ako sa sugat ko at tama nga siya. Nagkulay pula na ang mga puting banda na nakapulupot sa braso ko. Ano nangyari sa iyo? Gulat na gulat niyang ani. Wala ito, huwag mo intindihin. Wika ako at ngumiti ako sa kanya. Napalaban kami kanina nang niligtas namin kayo ng mga kaibigan mo. Natamaan siya na bala ng baril, kaya may sugat yan. Ani Daniel na ikinatingin ko sa kanya. Daniel, tumahimik ka nga. Ani ko at sinamaan ko siya ng tingin. Kumunot naman ang noo ni Daniel. Bakit ba kasi galit na galit ka na naman sa akin, ha? Ano na naman bang ginawa ko? Tanong ko kay Colleen habang hinihimas ko ang noo ko na tinamaan ng kanyang tsinelas. Sino nga yung babae? Galit niyang ani. Isang malaking ngiti ang sumilay sa aking labi habang nakatitig ako sa maganda niyang muka. Tinaasan naman niya ako ng kilay habang naghihintay ng kasagutan ko. Umupo ako sa sofa at sinampay ko at itinaas ko ang dalawang paa ko sa coffee table. Hinimas ko ang sugat ko sa aking balikat at tinitigan ko lang siya. Muli niyang kinuha ang tsinelas niya at iniambas sa akin kaya mabilis kong hinarangan ng isang kamay ko ang aking gwapong muka na pinag-iinitan niya. Okay. Sasabihin ko na. Napaka-Amazona mo talaga. Pasalamat ka. She cut me off. Pasalamat ako na ano, ha? Ano? Sigaw niya kaya nag-peace ako sa kanya. Pasalamat ka't mahal kita. Ani ko habang nakatitig ako sa kanyang muka. Hindi siya kumibo pero inirapan niya ako at alam kong kinikilig siya nang tumalikod siya sa akin. Pinsan mo ang kasama ko, si Sylvia. Kararating lang niya dito sa Pilipinas at gusto ko niya makilala. Pero sabi ko, hindi pa ngayon kasi ayaw mo pa akong pakinggan kung sino talagang tunay mong mga magulang. Mga magulang mo na nananabik ng makilala ka at makasama ka. Ang tunay mong ina na nagluwal sa iyo pero hindi nagkaroon ng pagkakataon na ipakita at iparamdam sa iyo ang pagmamahal nila. Dahil ilang araw ka pa lang na nasa ospital ay ninakaw ka na. Ani ko habang nakatitig ako sa kanya kahit nakatalikod siya sa akin. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Nakakunat ang kanyang noo at hindi ko alam kung hanggang ngayon ay hindi pa rin siya naniniwala sa mga sinasabi ko. Nagyuko siya ng ulo kaya napangiti ako. May picture ka ba nila? Mahina niyang ani. Gusto mo ba silang makita? Marami akong inuwing larawan nila. Pati ang resulta ng DNA test na ginawa natin ay nasa akin na upang patunayan sa iyo na ikaw si Princess Elena Andrade. Ang babaeng pakakasalan ko. Ani ko at hindi ko inaalis ang pagkakatingin ko sa kanya. Nagangat siya ng kanyang ulo at tinitigan ako. Tumayo ako at nilapitan ko siya at niyakap ko siya ng mahigpit at nagsimula na siyang umiyak sa aking dibdib. Iginiya ko siya sa aking silid. Nandoon kasi ang lahat ng gusto niyang makita. Lagi ko itong dala sa tuwing lumilipat kami ng lugar. Pagkarating namin na aking silid ay giniya ko siya sa gilid ng kama. Naupo siya at ako naman ay nagpunta sa loob ng walk-in closet. Paglabas ko ay may hawak na akong isang folder. Tinitigan niya ito nang iniabot ko ito sa kanya. Open it. Lahat ng gusto mong malaman ay makikita mo at mababasa mo dyan. Ani ko, napapikit siya nang humugod siya ng malalim na paghinga. Binuksan niya ang folder, inilabas niya lahat na laman nito. Larawan ng mga magulang niya ang unang tumambad sa kanya. Tinignan niya isa-isa ang mga larawan at napako ang mga mata niya sa isang close-up na picture ng kanyang ina na nakangiti. Napatingin siya sa akin at kita ko ang pamumula at pangingislap ng kanyang mga mata na alam mong may nagbabadyang mga luha. Kamukhang kamukha mo yung ina. Ang kanyang ngiti, mata, ilong at labi ay ikaw na ikaw. Ani ko habang tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha.
Kinuha naman niyang isang larawan at pinakatitigan ito at kumunot ang noon niya at tumingin sa akin. Yes, siya yung nakita mo sa social media na kasama ko. Ang pinsan mong sa Sylvia. Kawig mo hindi ba? Pero wala nang mas gaganda pa sa mukha mong iyan. Wika ko sa kanya. Hawak naman niya ngayon ay ang resulta ng ginawa naming DNA test na ayaw niyang makita pero ngayon ay nasa kamay na niya ang mga ito. Ikaw ang tunay na nag-iisang anak ni King Cobra, ang nag-iisa at tanging tagapagmana ng Black Cobra Organization. Kaya ka dinukot noong sanggol ka pa lamang ay upang ilayo ka sa mga magulang mo at ilayo sa akin dahil nakatakda tayong ikasal sa oras na tumuntong ka sa edad na 21 upang pag-isahin ng Black Cobra at ang The Venom Organization. Sa oras na magsanib ang ating puwersa ay wala na makakatalo pa sa atin at yun ang kinatatakutan ng lahat. Mahaba akong paliwanag sa kanya. Ikakasal ako sa'yo? Tanong niya. Asawa na nga kita, hindi ba? Kahit hindi tayo kasal, ako ang asawa mo at wala ka na magagawa pa doon. Dahil kapag may iba kang pakakasalan, papatayin ko siya sa harapan mo. Seryoso kong ani. Hindi siya kumibo at tinitigan niyang muli ang mga larawan. Sige, pakakasalan kita pag tungtong ko ng 21. 20 pa lang ako kaya maghintay ka. Anya na ikinalaki ng mga mata ko. Bigla ako napalapit sa kanya at naupo ako sa tabi niya. Totoo? Pakakasalan mo ako? Pagtuntong mo ng 21? Gulat kong ani. Pagtango niya, ibigla ko siyang siniil ng halik. Hindi siya tumutol kaya mas pinalalim ko pang aking halik at unti-unti na siyang gumaganti sa bawat paghalik ko. Para akong gutom na nanginginig ang aking katawan dahil sa pananabik ko sa kanya. Napahinto siya at bahagya akong inilayo sa katawan niya, tinitigan ako. What? Tanong ko. Nanginginig. Atat-natat ka ba talaga sa akin at nagawang manginig yung katawan mo? King Venom ka ba talaga? O baka naman ikaw si King Inig? Anya na ikinakunot ng aking noo. Venom, not Venom. Pagtatama ako sa sinabi niya. Venom. Ulit niya kaya napasabunot ako sa aking buhok. Tigasan mo kasi. Venom, not Venom. Ulit ko sa kanya pagkatapos ay kinuha ko ang kamay niya at bigla ko itong ipinasok sa suot kong short at pinahawakan ko sa kanya ang naninigas kong alaga na ikinagulat niya at mabilis niyang kinuha ang kamay niya. Kasing tigas niyan. Ani ko at bigla ko siyang inihiga sa kama at dinaganan ko siya. Pinunit ko ang damit niya na ikinagulat niya. Hindi ko na kayang tiisin pa ang nararamdaman ko kaya lahat ng suot niya ipinunit ko. Hindi lang ako kinginig, king punit din ako. Bulong ko sa kanya at mabilis kong inangkin ang mga labi niya. Akin ka, asawa ko. Akin ka lang. Bulong ko habang ang labi ko'y bumababa sa kanyang katawan. Iyong-iyo lang ako, may King Venom. Anya habang napapaungol na. Hindi ko na mabilang kung ilang ulit naming pinagsaluhan ng init ng aming mga katawan. Masaya ako na sa wakas ay nakamit ko ang pagmamahal ni Princess Elena at nakahanda siya na pakasalan ako. Sabay kaming nakatulog sa sahig ni Colleen nang walang saplot. Nagising ako at mahimbing pa rin itong natutulog kaya hinalikan ko siya sa kanyang labi. Idinilat niya ang kanyang mga mata at ngumiti siya sa akin. Maliligo lang ako, babe. Nagugutom na ako kaya kakain tayo pagkatapos ko maligo. Ani ko at tumangulang siya. Tumayo ako at naglakad ako ng walang saplot papasok ng banyo. Sinusundan lamang niya ako ng tingin hanggang sa makarating ako sa loob ng banyo. Isinara ko ang pintuan at binuksan ko naman ang shower at tumapat ako sa tubig na inilalabas ng shower head. Ipinikit ko ang aking mga mata. Napakasaya ng puso ko dahil sa wakas ay akin na ang babaeng kinababaliwan ko. Hindi naman ako nagtagal sa paliligo. Pagbalik ko sa loob ng silid ay wala na si Colleen kaya nagmamadali akong nagbihis at patakbo akong lumabas ng aking silida. Gulat na gulat si Colleen nang malakas kong binuksan ang kanyang pintuan. Bagong ligo na din siya at titig na titig sa akin at baka sa mukha niya ang malaking pagtataka. Kala ko inuwanan mo na ako. Ani ko at inisang hakbang ko lang ang pagitan namin at niyakap ko siya at siniil ng halik. Grabe ka ha? Di mo naman ako katulad, biglaan na lang nawawala. Anya at ngumisi ako sa kanya. Iginiya ko siyang palabas ng kanyang silid hanggang sa makarating kami ng unang palapag at inabutan namin ng mga kaibigan ko at mga tauhan na nasa malaking silid tanggapan. Lahat sila'y napalingon sa kinatatayuan namin. Tumayo si James at napakamot pa ng kanyang ulo. Umorder na ako ng bagong kama. Mukhang 2 paa ng kama na bali niyo ah. Antindi mo rin ah. Anya habang kinakamot ang kanyang batok. Ang mahal ko naman ay biglang yumakap sa akin paharap at sunub-sub ang kanyang mukha sa aking dibdib na ikinatawa nilang lahat.
Tindi mo bro, dahil mo pang bakulaw sa lakas mo. Biruin mo, 2 paa ng kama na bali nyo. Masyado ka bang pinasabik ng prinsesa mo kaya nakabali kayo ng paa ng kama? Grabe, akala namin kung ano na nangyari sa'yo. Nangiya. Mapangasar na ani Henry habang hindi sila tumitigil sa pagtawa. Napatingin ako ng masama sa mga tauhan ko at para silang robot na bigla na lamang tumigil sa malakas nilang pagtawa at lumabas ng malaking bahay. Pero ang tindi niya talaga, nakakamangha, ang lakas na isang King Venom. Ang tindi. Pangasar nila at binuksan ko ang drawer na malapit sa akin at kinuha ko ang baril na itinabi ko doon kanina. Bigla na lamang tumahimik ang paligid maliban lamang kay Henry na panay pa rin ang tawa at pangasar sa akin. Napalingon kami sa hagdanan nang may magsalita at napatingin agad si Colleen sa kaibigan niya. Bestie, masarap ba ang tulog mo? O masarap ang nagpatulog sa'yo? Ani ng kaibigan ni Colleen na si Andrea habang bumababa ng hagdanan. Malalakas na tawanan ang maririnig sa mga tarantadong kaharap namin kaya alam kong kanina pa nahihi ang aking mahal. Grabe ha, nasa kabilang silid lang kami no? Hindi na kayo nahiya sa amin. Pero parang ang sarap ng ginawa sa'yo ni Felix. Sana'y makahanap din ako ng katulad niya na nakakagiba ng kama. Maarting ani Andrea na ikinatawa ko. Gusto mo bang subukan? Magsabi ka lang at hindi lang kama magigiba sa'yo. Pati yung tahong may mawawasak sakit. Ani Simon nang hindi ngumingiti. Pinalisikan naman siya ng mga mata ni Andrea at binato ng isang vase na nasalo naman agad ni Simon. Baka akala mo hindi ko alam kung ano klase mo. Narinig ko kayo nag-uusap dati. Alam ko tahong lang mahalaga sa'yo. Hindi kami mga babae kaya maligas ka dahil kailan may hindi ko iaali ang tahong ko sa isang katulad mo. Cold-hearted man. Tsura mo lang. Ani Andrea sabay irap. Nakita namin ang pagtagis ng bagang ni Simon pero inilingan ko siya kaya napahugod siya ng malalim na buntong hininga. So Bessie, masarap ba si Papa Felix ha? Anya na ikinatawa ko ng malakas. Magyang mga kaibigan ko'y tumatawa na ulit at hindi makapaniwala kung gaano katabil ang bibig ng isang ito kumpara kay Olga. Tanging si Simon lamang hindi tumatawa at masamang nakatingin kay Andrea. Pikon lang si Simon pero hindi niya magagawang saktan ng kaibigan ni Colleen lalo pat alam niya na ako ang makakalaban niya sa oras na masaktan ang kaibigan ng babaeng mahal ko. Sa inis naman ni Colleen ay bumitaw siya sa akin at sinugod ang kanyang kaibigan pero tumakbo itong papalabas ng malaking bahay kaya hinabol naman siya ng mahal ko at para silang bata na naghahabulan. Ang saya naman ng isang King Venom ngayon. Seryosong ani Simon, napatingin ako sa kanya at umupo ako sa tabi nila. Anong balita? Hawak niyo na ba ang gagong iyon? Tanong ko. Tumingin sila sa paligid at tumango sa akin. Napangisi ako ng pagak at tumango-tango ako. Makikita niya ngayon kung sino ang taong kinilaban niya. Ani ko. Tuturuan natin si Colleen kung paano makapaglaban. Tanggap na niya na siya si Princess Ellie. Ang susunod na mamumuno ng Black Cobra Organization. Siya ang babansagang The Black Queen ng Black Cobra Organization. Ani ko. Hindi ba dapat ay dalhin muna natin siya ng Milan upang makilala niya ang kanyang mga magulang at may pakilala siya sa kanila organisasyon? Ani Henry. Alam ko, pero bago natin siya dalhin sa Milan, ay tuturuan muna natin siyang maging matapang. Ihaharap natin siya sa taong bihag natin ngayon. Gusto kong makita kung paano niya kakayaning makakita na isang taong pinapatay sa harapan niya. Kailangan niya maging matatag dahil sa mundong ginagalawa natin. Hindi pwede ang mahina. Hindi pwede ang may awa at higit sa lahat, ay hindi pwede ang may takot. Kailangan niya maging matapang at matatag. Bilang susunod na tagapamahala ng kanilang organisasyon, kailangan niya masanay sa pakikipaglaban. Ani ko. Tumango naman silang lahat. Tinapik ako ni Henry sa aking balikat at binigay niya sa akin ang kanyang telepono. Panoorin mo. Anya at pinindot niya ang play ng isang video. Nakita ko ang lalaking bihag nila. Ang lalaking nasa likuran ng pagharang ng cargo na ipinadala ko sa Europe. Napangisi ako habang pinagmamasdan ko nakatali niya mga kamay at galos sa buong katawan niya. Ihanda niyo ang helicopter at pupunta tayo ng Baguio para puntahan ang gagong iyan. Ani ko sa kanila. Mabilis naman nagutos si Henry sa mga tauhan. Pinuntahan ko naman si Colleen na nasa labas upang paghandain dahil isasama ko siya. Gusto ko makita kung hanggang saan ang kaya ng konsensya niya. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Gusto ko makita kung kaya mong humarap sa taong pinapahirapan. Kailangan mo maging matatag dahil hindi ka pangkaraniwang babae. Ikaw si Princess Ellie. Ang magiging The Black Queen ng inyong organisasyon. Pero kailangan mo ipakita sa kanila ang kakayahan mo para hindi tumanggi ang nasasakupan ng organisasyon nyo at hindi ito mapunta sa pinsan mong si Sylvia. Ani ko, napatingin siya sa akin.
Kay Sylvia? Anya at tumango ako. Handa ka bang matuto? Ha? Para mapakasalan ako? May isa kang kondisyon upang mapakasalan ako. Kailangan mo maging isang Black Queen, pero mangyayari lang iyon kung mapapatunayan mo ang kakayahan mo sa kanila. At pag nagawa mo iyon, ay itatalaga kanila bilang bagong tagapamuno nila. Nakahanda ka bang matuto para sa akin? Tanong ko. Hindi agad siya nakakibo pero alam kong mahal na niya ako at hindi na niya kakayanin na mawala ako. Kaya lahat ay gagawin niya upang hindi ako mapunta sa ibang babae. Yes. Sige, sasama ako. Papayag ako na turuan ninyo ako upang maging matapang at matatag. Ipapakita ko sa kanila na isa akong tunay na Andrade. Wika niya na ikinangisik kong malaki. Pwede ba kami sumama sa inyo? Gusto rin namin matuto. Gusto namin maging katulad niyo at maging tagapagtanggol ni Colleen. Ani ng dalawa niyang kaibigan. Nagkatinginan kami ng aking mga kaibigan at sumilay ang ngiti sa kanilang mga labi. Kung ganoon, ay maganda kayong tatlo at aalis tayo ngayon upang pumunta ng Baguio. Ani ko at mabilis na silang tumakbo papasok sa loob ng bahay. Sa tingin mo, kakayanin ni Princess Ellie? Tanong ni Henry. Para sa akin, alam kong kakayanin niya upang hindi ako makawala sa kanya. Ito talagang ginawa ko upang matutunan niya akong mahalin. Ngayong mahal na niya ako, ay nakakasiguro kung gagawin niya ang lahat, huwag lamang akong mapunta sa iba. Ani ko. Pero hindi ka naman mapupunta sa iba, hindi ba? Ikaw ang King Venom, at lahat ng naisin mo ay makukuha mo sa ayaw at sa gusto nila. Ani Henry, kaya humarap ako sa kanya at matalim ko siyang tinitigan. What? Totoo naman ah. Anya at tumingin ako sa paligid. Kago ka, baka marinig ka ni Colleen. Galit kong ani at natawa pa siya ng malakas. Hindi naman nagtagal ay nakikita na namin ang magkakaibigan na lumalabas ng kanilang silida. Nagulat pa kami habang pinagmamasdan namin ang mga kasuotan nila. Napasa po ako ng aking palad sa aking muka nang makalapit na sila sa amin habang ang mga kaibigan ko, lalong-lalo na si Henry ay malakas na tumatawa. Babe, sa isang bodega tayo pupunta. Sa hideout namin sa Baguio. Hindi tayo pupunta ng party. Bulong ko habang pinagmamasdan ko mga suot nilang dress at heels. Napakagat naman siya ng kanyang labi at hindi ko napigilan ang sarili ko. Bigla akong hinalikan ng kanyang labi. Sige, sandali lang mabibihis ulit kami. Bulong niya na bitawan ko ang kanyang labi. Hindi naman nagtagal ay lumabas na ulit sila at nang makita namin ang suot nila ay napangiti ako. Iginiya namin sila sa naghihintay na helicopter sa helipad at pagkatapos ay umangat na ito sa ere. Oh my God! Oh my God! Tuwang-tuwang ani ng dalawang kaibigan ni Colleen. Sorry, first time kasi nila sumakay ng helicopter na gising, kaya ganyan sila. Yung una, pinatulog sila ni Simon dahil sinikmuraan silang pareho. Tapos, yung pinatulog din kami ng mga kalaban. Kaya ngayon gising na gising sila, ang iingay nila. Ani ng mahal ko. Nung nasa era na kami ay tuluyan na kaming nilisan ang asyenda ni James at mabilis na nitong tinungo ang hideout namin sa Baguio. Alam kong kakayanin ni Princess Ellie ang pagsubok na gagawin ko sa kanya. Totoo ang halos lahat ng sinabi ko sa kanya kanina tungkol sa organisasyon nila. Maliban na lang doon sa mapupunta ako sa ibang babae at sa isang kondisyon para maikasal ako sa kanya. Sinabi ko lang iyon sa kanya upang maging malakas ang loob niya at magkaroon siya ng pangahawakan. Upang gustuhin niyang matuto at tanging naiisip ko lamang ay sabihin sa kanya na mapapasakamay ako ng ibang babae kapag hindi siya natutong lumaban. Walang pwedeng pumilit sa akin kung sino ang babaeng pakakasalan ko. Ako ang masusunod dahil ako si King Venom at walang pwedeng magsabi sa akin ang dapat kong gawin. Pero gusto kong maging matatag at matapang si Princess Ellie upang makuha niya ang organisasyon na itinatag ng kanyang mga ninuno. At bilang anak ng tunay na Andrade ay kailangan niyang malagpasan ang pagsubok na gagawin ko sa kanya upang tanggapin siya ng kanilang nasasakupan bilang susunod na pinuno. Nakarating kami ng Baguio at sa isang liblib na lugar ay may nakatagong isang bodega kung saan ay nakatayo ang isa naming hideout. Pagkalapag ng helicopter ay mabilis na kami nagsibaba at patakbo namin pinuntahan ang isang malaking bahay at sa likod nito ay isang bodega kung saan ay nandoroon ang lalaking pinadampot ko. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay kinausap kong muli si Colleen dahil gusto kong makasigurado na kaya niyang makakita ng taong pinapahirapan. Babe, sigurado ka ba na kaya mo? Tanong ko habang hawak ko siya sa dalawa niyang kamay. Sabi mo, kailangan ko patunayan ang sarili ko, hindi ba? Kung ako talaga susunod na mamahala ng sinasabi mong organisasyon, kailangan ko maging matapang at matatag, hindi ba? Sabi mo din,
Kung gusto kong ikasal sa iyo, kailangan ko din gawin ito. Kung hindi ay sa iba kay papakasal. Pues, hindi ko hahayaan na ikasal ka kung kaninong babae. Kaya kung kinakailangan kong gawin ito, gagawin ko para sa'yo. Anya. Napangiti ako sa tinuran niya. Niyakap ko siya dahil naghuhumiyaw ang kagalakan sa puso ko matapos kong marinig ang mga sinabi niya sa akin. Halika na, iharap ko sa iyo ang taong nag-utos upang harangin ang cargo na pinadala ko sa ama mo sa Milan. Ani ko na ikinagulat niya. Cargo? Ano laman ang sinasabi mong cargo? Anya, ngumiti lang ako sa kanya at inakbayan ko na siya upang tumungo sa bodega. Pagkarating namin ng bodega ay tumambad agad sa amin ang lalaki na katali na nakatayo na hindi nakasayad ang mga paa sa sahig at duguan na ito. Biglang napatalikod ang dalawang kaibigan ni Colleen maliban lang sa kanya na nakatitig sa lalaking duguan. Kung hindi nyo kaya, lumabas na muna kayo. Ani ko sa dalawang kaibigan niya pero tumanggi sila at humarap sila sa lalaking nakatali. Napangiti ako. Tama yan. Ipakita nila sa akin na kaya nilang protektahan ang kaibigan nila. Nilapitan ko si Sanchez, ang lalaki nakatali. Tinitigan ko siya at ngumisi ako sa kanya. Wala akong alam sa binibintang ninyo sa akin. Maniwala kayo. Anya habang nahihirapan ito sa kanyang pagsasalita. Bumuntong hininga ako at nilingon ko sa Colleen at kinindatan ko siya. Sumenyas ako sa tauhan ko at isang 2x2 ang malakas na tumama sa katawan ni Sanchez habang nakatitig ako kay Colleen na hindi kumukurap samantalang ang dalawa niyang kaibigan ay napatili. Sorry, wala naman kayong pasabi. Bigla na lang palo ng palo. Nagugulo tuloy kami ni Olga. Mag-signal naman kasi kayo para hindi kami napapatili. Ani Andrea na ikinatawa ng mahina ng mga kaibigan ko. Napapailing ako pero natutuwa ako sa nakikita ko kay Princess Elena. Isa nga siyang tunay na Andrade. Matapang at walang takot na kapag ginusto siyang makamit ng isang bagay ay gagawin niya kahit mahirapan pa siya. Ganyan ang mga Andrade. Wala talaga akong alam. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko kinakalaban ang organisasyon ni King Venom. Ani Sanchez. Muli akong kumumpas at isang hataw ang muling tumama sa likuran ng lalaki kaya napapasigaw siya sa kirot na nararamdaman niya. Umaagos ang dugo sa bawat sugat niya sa kanyang katawan. Namimilipit siya sa sakit na ipinaparanas namin sa kanya. Kung hindi talaga siya magsasalita, ay hindi ko siya titigilan. Nagkamali sila ng taong kinabangga. Kaya sisiguraduhin ko na ang kalalagyan nila ay kahon na maglilibing sa kanila sa ilalim ng lupa. Kung hindi ka magsasalita, higit pa dyan ang mararanasan mo. Gusto mo ba na mas mahirapan ka pa kaysa sabihin na lang sa amin ang totoo para mas mapadali na lang ang paghihirap mo? Madali naman kasi akong kausap. Kapag sinabi mo sa akin ang nalalaman mo, matatapos na rin ang paghihirap mo. Pero kung magmamatigas ka, ibang klase ang pagpapahirap naman ay papataw namin sa iyo. Nasa iyo yan kung anong gusto mo. Ani ko. Tinatigan ko siya. Alam kong hindi na magtatagal ay magsasalita na rin si Sanchez. Kumbaga, konting pilit pa at makukuha ko na rin ang kasagutang gusto kong marinig. Wala nga akong alam. Kahit patayin niyo ako, wala kayong mahihita sa akin. Mabuti pa natapusin niyo na buhay ko dahil wala akong sasabihin sa inyo. Galit niyang sigaw na ikinatawa ko. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na papatayin na kita? Hindi kita papatayin dahil sisiguraduhin ko sa'yo na bawat mararanasan mo na pagpapahirap na gagawin namin sa'yo, katumbas sa impyerno. Tingnan natin kung hanggang saan ang tigas mo. Tingnan natin kung talaga bang wala kang alam katulad ng sinasabi mo. Ani ko at tinuro ko sa tauhan ko mga tuhod ni Sanchez kaya lumakad itong paharap sa kanya. Siguraduhin mo na mapuputol ang mga iyan sa pamamagitan ng hawak mong pamalo. Huwag mong titigilan dahil gusto ko magkakalaglag ang mga binti niyang iyan sa sahig. Ani ko. Mabilis naman tumalima ang tauhan ko at pagtayo niya sa harapan ni Sanchez ay akmanin niya itong hahambalusin sa tuhod ng magsisigaw ito. Magsasalita na ako! Magsasalita na ako! Pigilan mo siya! Magsasalita na ako! Sigaw niya na ikinangisi ko habang nakatitig pa rin ako sa babae mahal ko. Pinatigil ko ang tauhan ko kaya umarap na ako kay Sanchez. Tinitigan ko ang mukha niya, tinintay ko ang sasabihin niya. Inutusan lang kami ni Sr. Gregor Salvatore upang harangin ang cargo ship ninyo. Maniwala kayo. Napagutusan lang kami ng mga tauhan ko. Sabihin mo kay King Venom, napagutusan lang kami. Wala akong balak na pakalaman ng cargo pero kilala niyo kung gaano kahalang ang kaluluwa na matandang iyon. Anya na umiiyak na akala mo ay bata.
Huwag kang mag-alala at makakarating kay King Venom ang sinasabi mo ngayon. Ibaba niyo ng tali niya at kawawa naman niya dahil kanina pa yata yan nakabitin. Wika ko at naglulungkot-lungkutan pa ang mukha ko. Nagpasalamat naman ito sa akin. Kinuha ko ang kamay ng mahal ko at inilapit ko siya sa akin. Inilabas ko ang baril ko at inilagay ko sa kamay ni Colleen. Nagulat siya sa ginawa ko at tinitigan niya ang mukha ko. Wala expression na pinapakita ko sa kanya. Gusto kong gawin niya kung anong sasabihin ko. Shoot him! I want you to shoot him! Ani ko at itinuto ko ang baril na hawak niya sa noo ni Sanchez. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Colleen. Nakita ko sa kanyang mukha ang pagdadalawang isip kung gagawin ba niyang iniuutos ko o tatakbo na lang siyang palabas ng bodega. Nakaramdam ako ng disappointment dahil hindi ito ang gusto kong makita. Gusto kong makita ang tapang niya. Gusto kong makita ang tatag niya dahil sa mundong ginagalawa namin. Dapat hindi siya nakakaramdam ng takot. Dapat hindi siya magdadalawang isip na pumatay ng kalaban namin. I said, shoot him! Utos ko at pinakita ko sa kanya ang galit ko pero hindi pa rin siya kumikilos. Ang mga kaibigan niya ay hindi makakibo. Ni isa man sa loob ng bodega ay walang nagsasalita maliban na lang kay Sanchez na walang tigil sa pagmamakaawa kay Colleen na huwag kalabitin ang gatilyo. Tumingin ako sa mga mata ni Colleen. Nakita ko ang pangingilid ng luha niya at ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi ako natuwa sa nakita ko kaya napabuntong hininga ako. Hinawakan ko ng dalawang kamay ko ang kamay niya na may hawak na baril at idinikit ko ang uso ng baril sa noo ni Sanchez at iginiya ko ang daliri niya sa gatilyo. At walang sabi ko itong kidlabit. At isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Walang buhay na bumagsak Sanchez sa sahig na ikinagulat ni Colleen at ng dalawa niyang kaibigan. Si Colleen naman ay biglang nabitawan ng baril at tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha at napatitig sa akin dahil sa ginawa ko. Nakakunot ang noo ko at sa lubong ang dalawang kilay ko na nakatitig lang sa kanya dahil hindi ko nagustuhan ng takot na nararamdaman niya. When aiming the gun, don't hesitate to pull the trigger. Do you understand what I'm saying? Matigas kong ani sa kanya na ikinagulat niya. Hindi siya sumagot sa akin at nakikita ko sa mga mata niya matinding takot na nararamdaman niya dahil sa pagkamatay ni Sanchez. Kinuha ko ang baril na binitawan niya at ibinalik ko ito sa holster gun ko na nasa loob ng jacket ko. Tinitigan ko siya at hindi naman niya magawang tumingin sa akin. Do you understand? Muli kong sigaw na ikinapitlag niya. Mabilis siyang tumango habang walang patid ang pagdaloy ng luha sa kanyang mukha. Maging ang mga kaibigan niya ay biglang natakot sa akin pero kung gusto nilang matuto, kailangan nilang tatagan ang dibdib nila sa ganitong mga pangyayari. Mabilis ko siyang tinalikuran at naglakad ako mag-isa palabas ng bodega. Inutos ko sa aking mga tauhan na linisin ang bodega at ayokong may lilitaw na kahit na anong ebidensya sa pagkamatay ni Sanchez. Si Senyor Gregor Salvatore ay nakabase sa Milan, kaya tatawagan ko ang aking lolo upang gumawa sila ng aksyon laban sa pipitsuging si Senyor Salvatore. Kailangan nilang malaman na hindi nila kami dapat binabangga dahil sa impyerno ko sila ihahatid. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay naramdaman ko ang mga taong nakasunod sa akin. Hindi ko sila nilungon kahit alam ko na sila Colleen ito. Gusto kong malaman niya na hindi ako natuwa sa nangyari kanina. Felix! Tawag niya sa akin pero dumiretso lang ako ng paglalakad ko. Wala ako sa mood na makapag-usap sa kanya. Felix naman! Anya na hindi ko pa rin pinapansin. Sinabayan ako sa paglalakad ni Henry. Alam ko na nararamdaman niya ang frustration ko dahil nagpakita ng pag-aalinlangan si Colleen at takot nang makahawak siya ng baril lalo na nang itinuto ko ito sa ulo ni Sanchez. Galit ako at gusto ko makita niya na kahit na ano pa ang gawin niya ay hindi niya basta-basta maaalis ang galit na nararamdaman ko. Asawa ko! Malambing niyang ani kaya napatigil ako sa akin paglalakad. Napatingin sa akin mga kaibigan ko at isa-isa nang nagtataasan ang kilay nila. Bigla akong humarap sa kanya at nilisian ko siya at akma akong babatukan ni Henry nang ituto ko sa hita niya ang baril ko. Sige, subukan mo kung ayaw mo mabutas ang hita mo. Ani ko. Malakas na tawanan ang maririnig sa kanila at ako naman ay mabilis na lumalapit sa babaeng mahal ko. Sorry na, hindi na mauulit. Binigla mo naman kasi ako. Mali ko ba na gusto mo na akong pumatay sa kanya, hindi naman ako sanay sa ganyan. Anya na hinimas ko ang kanyang pisngi at tinalikan ko siya sa kanyang labi. Pinunasan ko ang kanyang luha at tinalikan ko din ang kanyang mga mata. Okay lang yun asawa ko. Basta sa susunod huwag ka na matatakot ha.
Malambing ko ding ani sa kanya at yumakap niya siya sa akin. Kago mo! Kanina lang may pasigaw-sigaw ka pa at pa-walk out. Kahit na anong tawag niya, nagmamatigas ka pa. Isang asawa ko lang narinig mo, subaludo na agad yung espada mo. Kala ko pa naman tigasin ka. Inis na ani Henry. Hindi ko siya pinansin at tinalikan ko lang ang aking asawa. Do you understand? Sigaw ni Nathan kay Henry kaya napalingon kabi sa kanila. Kumunot ang noo ko nang biglang may kung anong buhok na inilapit si Henry sa likod ng tangan niya, samantalang napakaiksi lang naman ang kanyang buhok. Sorry na asawa ko, hindi na po mauulit. Anya na pinakulot pa ang boses kaya sa inis ko ay nilapitan ko sila at tigisang suntok sa sikmura ang ibinigay ko sa kanila. Kaya napahawak sila sa tiyan nila at napangiwi dahil nilaksan ko ang suntok ko sa kanila. Hindi naman tumitigil sa kulinat ang mga kaibigan niya sa kanilang pagtawa kaya napakunot ang noo ko at tila ba gusto kong magpaputok ng baril dahil sa inis na nararamdaman ko.